Inimbitahan ko po si Vice Governor Manny Piñol ng North Cotabato at si Mayor Lawrence Cruz ng Iligan City para dito sa Senado, dito sa Manila, maparating nila ang tinig ng ating mga kababayan sa Mindanao hinggil dito sa MOA na siyang nasa sentro ng kontrobersiya sa ngayon. Unang-una, kami po lahat ay para sa kapayapaan. We are for peace. Hindi kami naandito para dagdagan pa or ng gasolina sa apoy or mangsulsul pa para sa gulo. Ang ninanais namin po ay kapayapaan. Subalit, itong kapayapaan na ito ay dapat base sa isang malawak na konsultasyon, base sa isang kasunduan na nagbibigay ng sapat at tapat na kapangyarihan sa lahat ng ating mga kababayan sa Mindanao. Peace, to be successful, to be sustainable, must be acceptable to all, particularly to those in Mindanao. Hindi maaari na ang ating mga kababayan sa Mindanao ay hindi nakonsulta at hindi kabahagi dito sa kasunduan na ito. Walang kapayapaan na makukuha sa Mindanao hanggang hindi tayo makahanap ng tamang solusyon. At hindi tama ang solusyon na inihahain ng gobyerno na nagkakaroon ng partition sa Mindanao. Ibinenta natin, ipinamigay natin yung mga natural resources ng Mindanao, yung tubig, pati yung hangin, lahat ay ibinigay dito sa MOA na ito. Tinututulan namin yan sa Korte Suprema, nanguna si Vice Governor Manny Piñol, si Senador Rojas, Senador Aquino, at iba pa, Senador Pambiason, sasama mag-i-intervene din sa Supreme Court para suportahan itong pagtutol ni Vice Governor Piñol, ni Mayor Lawrence Cruz, ni Mayor Celso Lobregat dito sa kasunduan na ito. Ang nangyari kahapon na kontrobersiya tungkol sa kay General Esperon, ito'y isang bahagi lamang ng isang mas malawak na pagtataksil sa ating bansa. Si General Esperon ay ang mukha lamang ng pagtataksil na ito. Ang tanong, at yan ay iimbestigahan ng Senado, ang tanong ay, paano natin narating itong hantungan na ito? Paano naiusad itong MOA na ito, dumating dito na magpipirmahan na hindi ito nalalaman ng mga mamamayan natin sa Mindanao, na hindi ito nalalaman ng mga policy makers katulad mga miyembro ng Senado, at nabulaga, nabigla na lang tayo lahat nung nalaman natin yung nilalaman nitong MOA na ito. Dumaan ba ito sa kabinete? Sino nagpresenta nito? Sino ang mga bumoto na tama ito para sa ating bansa? Dumaan ba ito sa security cluster? Pumayag ba sila dito? Dumaan ba ito sa mas malawak na konsultasyon sa National Security Council? Itong kasunduan na ito ay nangangailangan ng legislative implementing action. Bakit hindi ito na-take up sa LEDAC? Sa SONA, iisang sentence lamang ang ginamit para tukuyin itong topic na ito. Ngayon, nabulaga tayo lahat na ang probisyon itong kasunduan na ito ay nagbibigay ng isang bansa sa loob ng Republika ng Pilipinas. Ito, tinututulan namin lahat at makakaasa na hindi tayo papayag na matcha-chap-chap ang ating bansa. Para sa kapayapaan, hindi pwede na i-disregard ninyo or i-reject ninyo or magbibigay kayo ng ultimatum sa ating Korte Suprema. Hindi pwede ito na may deadline na i-lift ang TRO. O hindi din pwede na papapiliin ang gobyerno, Piñol or peace. Ang isang matagumpay na kasunduan magmumula lamang
sa isang malawak na consensus na kung saan lahat ng ating mga kababayan ay kabahagi nito. That's my first point. My last point is this. Sa gobyerno naman, sa aking pagbabasa nitong MOA na ito, malinaw na sell out ito. Ang kapangyarihan, ang dominion sa natural resources ay ibinigay natin dyan sa Bangsamoro Juridical Entity. Pati yung hatian, 75-25 ay naandyan sa MOA na yan na. Ibig sabihin, to try and buy peace, we gave them 75% of the value of the natural resources to be found in these areas. Ang ibig sabihin nito, na-chop-chop na ang ating bansa. Hindi pwede ito. Huwag natin payagan na mabuwag ang ating bansa. Thank you very much. Magandang hapon sa ating lahat.